Magandang araw sa inyo mga mag-aaral. Narito ako upang maghati sa inyo na napapanahong balita ngayon. At ito rin ay inyong gagawin para sa inyong inaasahang pagganap. Maghahanap kayo ng isang istorya kailangang ibalita, lalo na sa inyong kapwa mag-aaral. Kaya kung handa na tayong gawin ang ating inaasahang pagganap, mag-login na sa inyong Genyo. Pag nag-login na si Genyo, hanapin natin inaasahang pagganap 3.3, pagsulat ng balita tungkol sa ating komunidad. Susundin na natin ang mga gawain dito sa PowerPoint presentation. I-download niyo ito. At bubuksan natin. Narito ang ating inaasahang pagganap 3.3, pagsulat ng balita tungkol sa iyong komunidad. Kayo ba ay alam ang mga nangyayari sa inyong komunidad? Ito ba ay napapabalita? O kaya naman may problema sa inyong komunidad na nangangailangang gawa ng aksyon? Tingnan natin ang kasunod nating gagawin. Ang layunin ninyo dito ay nakasusulat ng balita na may huwaran o balangkas na may wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang sitwasyon, sa bawat araw na dumarating sa ating buhay, palaging may mga pangyayaring dapat ibalita o kaya'y problema ang dapat solusyonan. Ito ay dapat maibalita upang ang lahat ng mga mag-aaral ay makagawa din ng mga hakbang para sa problemang ito. Narito yung isang halimbawa ng problemang nangyayari o kaya balitang nagaganap sa panahong ito. Okay, halimbawa itong balitang ito na yung mga 10 hanggang 14 na taong gulang mga bata ay pwede na lumabas ng bahay sa MGCQ o Modified General Community Quarantine sa Pebrero. Okay? So makikita niyo dito ang isang balita na pinapayagan na daw ang mga batang lumabas din ng kanilang mga bahay. Okay. So, ito ay isang halimbawa ng balitang na isusulat tungkol sa ating nagaganap pa ring problema natin sa COVID-19. Okay, ito ay mula sa Filipino Star ngayon na pahayagan. Ito yung kanilang online platform ng kanilang dyaryo o pahayagan. Okay? Dapat kapag bumubuo tayo ng isang balita, hindi tayo bumubuo ng balita at batay lang sa mga chismis o kaya sabi-sabi. Dapat ito ay batay sa iyong nalalaman, sa iyong mga paghahanap ng mga impormasyon at batay din sa sarili mong karanasan. O kaya sa karanasan ng mga taong nakaranas din ng problemang ito. Okay? Okay, so nakita niyo yung isang halimbawa ng balitang naisulat. Ayan, tingnan natin ano ang kasunod nating gagawin. Okay, ang ating produkto o ang inyong gagawin, sumulat ng isang balitang nangyayari sa iyong komunidad. Pumili ng alinman sa mga sumusunod na paksa. Okay, isa lang sa mga ito ang pwede niyong isulat. Patuloy na paglaganap ng COVID-19. Pwede kayong bumuo ng balita tungkol dito. Kasi hanggang ngayon nangyayari pa rin ito sa ating komunidad, sa ating bansa, hindi ba? O kaya pwede din ito, basura nakakalat sa paligid. Halimbawa, problema pa rin yan sa inyong komunidad, sa inyong barangay, na marami pa rin basura nakakalat sa paligid, ngunit walang gumagawa ng aksyon para masolusyonan ito. O kaya nagkakaroon ng kaguluhan sa barangay o problema sa kaligtasan. Halimbawa, doon sa inyong lugar,
may mga nakakapasok na mga magnanakaw o akyat bahay na ito ay talagang problema sa kaligtasan ng mga taong nakatira doon sa inyong lugar. O kaya iba pang balita na sa tingin natin makabuluhang mga balita naman. Okay, narito naman ang pamantayan. Okay, ipanakita ko na lang yung pamantayan para sa pagbibigay ng 5 puntos sa bawat kategorya ng ating pamantayan o rubrics. Okay, 5 puntos para sa kaangkupan ng pamagat ng balita. Kayo ay magbibigay ng isang angkop na pamagat ng inyong balita. Okay? Halimbawa, ang iyong balita tungkol sa paglaganap ng COVID-19, kailangan meron kang pamagat na nakakatawag pansin o headline na nakakatawag pansin tungkol sa iyong balitang napili. Okay, o paksang napili mo. Sumunod, nakapili ka rin ng angkop na larawan. Nagbibigay na napakaangkop na larawan ayon sa balita isinulat. Halimbawa, ang napili mong balita tungkol sa COVID-19 at nakapili ka ng larawan para doon. Kaya pwede rin ikaw mismo yung kumuha ng larawan. Sumunod, nilalaman, nakasusulat ng talata ayon sa paksang nakasaad. Okay, so yung balita mo ayon dun sa mga tanong na dapat sagutin sa inyong napiling paksa. Okay, diwa ng pangungusap. Ikaw ay may buong diwa ang lahat ng pangungusap. Bilang ng pangungusap, bumuo ng talatang may 5 o higit pang pangungusap. Sumunod, wasto ang paggamit ng malaking letra sa buong talata. Wasto ang pagkakabaybay ng mga salita. Wasto ang bantas na ginamit sa lahat ng pangungusap. At ito ay naipasa sa taktang araw. Ang kabuuan ay 45 puntos. Makikita nyo rin ang buong pamantayan sa inyong Google Form mamaya. Okay, ang unang gagawin, i-download ang balangkas ng balita mula sa Genyo at isulat ang mga sagot sa mga tanong sa balangkas. Gawin itong mga pangungusap sa iyong sagot. Okay, kailangan ang mga sagot mo doon ay maayos na pangungusap. Pagkatapos magawa ang balangkas, pagsamasamahin ang iyong mga pangungusap at gawin itong talata. Sumunod, mag-download ng larawan tungkol sa balita. Maaari ring ikaw ang kumuha ng larawan. Okay, syempre kung gusto mo ikaw yung kumuha ng larawan, kasama ang pagsubaybay na iyong mga magulang kasi bawal ka ding lumabas-labas na mag-isa. Okay, ito yung halimbawa ng larawan. Halimbawa, ako ay nakatira kasi dito sa loob ng Doña Manuela. Ito yung aking komunidad. Okay, isang larawan lang ha. Halimbawa ito. Yan, tungkol ito sa paglaganap ng COVID. Okay, kung kayo ay may problema ang problema doon sa lugar niyo ay basura. Ayan, so ito yung isa sa mga binibigay na solusyon ng ating pamahalaan na palaging pagpunta ng mga basurero ilang beses sa isang linggo para kunin ang basura sa inyong barangay. Ayan, halimbawa naman problema sa lugar ninyo yung mga asong pakalat-kalat na may rabies. Okay, so ito yung isa sa mga nagawang solusyon ng ilang na ating pamahalaan sa Las Piñas na magbigay ng libreng bakuna para sa mga aso. At dahil sa pandemya, hindi pwedeng pumunta sila doon sa City Hall para magpa-injection ang kanilang mga aso. Yung mga taga City Hall na pupunta doon o kaya yung mga veterinaryo na pupunta doon sa lugar nila para magbigay ng libreng bakuna sa mga alagang aso. So ilan naman ito sa mga larawan pwede natin makuha at gamitin ayon sa iyong napiling balita. Pero pwede naman ikaw mismo yung kumuha ng larawan. Kapag natapos nyo na ang inyong mga talata o iyong balita, ito ay ipapasa ninyo sa Google Form na nandoon sa Genyo. At ang takdang araw ng pagpasa ay hanggang Pebrero 1, 2021. Okay? At tandaan natin na dapat
tayo ay maging bahagi ng solusyon, maging bahagi tayo ng solusyon sa problema sa ating komunidad. At hindi dapat tayo yung nagbibigay at nagdadagdag ng problema sa ating komunidad. Dapat kasama tayo sa pagbuo ng solusyon dito. Okay, ngayon, tunghayan naman natin ang ating mga tanong na inyo sasagutin at kung paano kayo susulat ng balita. Okay, babalik tayo doon sa Genyo. Okay, ngayon, nandito na tayo sa Genyo. Balikan natin. Buksan niyo yung balangkas ng balita at i-download niyo ito para dito niyo isusulat muna ang iyong mga pangungusap bago niyo sasagutan yung Google form para pwede niyo itong i-edit, pwede niyo pang ayusin ang mga pangungusap niyo, pwede niyo pang palitan o dagdagan. Okay? Bago niyo ito i-final na ilagay sa Google form natin. Okay? Papakita ko mamaya paano niyo isusulat ito sa Google form. Okay? Buksan muna natin ang, okay, tapos pindutin niyo enable editing. Okay, ngayon makikita natin ang mga tanong na sasagutin natin dito sa balangkas ng balita. Okay? Sige, para dito sa ating sa pamagat na ating balita, pipili kayo ng angkop na pamagat ayon sa balitang napili mo. Halimbawa, napili kong balita tungkol sa basurang hindi pa rin itinatapon sa tamang basurahan o nakakalat na sa paligid. O kaya halimbawa, ang balita mo tungkol sa pagkalat ng COVID-19. Pwede kang pumili ng aliman doon sa mga paksang ipinakita ko kanina. O iba pang paksa o nangyayari sa iyong barangay. Okay, so buburahin natin yung mga linya. Tapos, papalitan natin ng pamagat na ating balita. Okay? Ano ba yung magandang pamagat para sa balitang isusulat mo? Okay? Kailangan kapag sumulat ka ng pamagat, magsisimula ka na sa malaking letra doon sa mga importanteng salita sa iyong pamagat. Okay? At yung maliliit na letra na lang doon sa mga hindi gano'ng ka-importanteng salita. Okay. So, bawat importanteng salita na nasa pamagat ay kailangan gamitin ang malaking letra. Okay. So, halimbawa ang aking pamagat, basura sa Pamplona. Okay, basura sa Pamplona 3. Patuloy na nakakabara sa kanal. Okay, halimbawa, basura sa Pamplona 3, patuloy na nakakabara sa kanal. Okay, kasi meron pa rin naman doon sa halimbawa, pag titingnan nyo sa kanal, sa mga creek doon sa inyong tabing bahay, minsan may mga basura pa rin na nakakabara doon. Okay? At patuloy ito nagiging problema. Okay, ngayon, pipili kayo ng larawan, mag-download ka. Pwedeng ilagay mo na dito o pwedeng hindi mo na. Isa-save mo lang yung napili mong larawan. Okay? O i-download mong larawan. Okay. Okay, halimbawa, ito, dinownload ko yung larawang ito at sinave ko sa aking folder. Okay. Yung basura sa ilog. Okay, so nakasave lang yan. File na yan, pwedeng JPEG, pwedeng PNG yung file mo. O pwede ikaw mismo yung kumuha ng larawan. Okay, balik tayo doon sa ating balangkas. Okay, so pwedeng hindi mo na ilagay dito, i-save mo na lang sa iyong device. Okay, sagutin natin ang mga tanong. Saan ka nakatira? Ako ay nakatira sa barangay Pamplona 3. Okay, ngayon ilarawan natin ang ating barangay o komunidad. Ang aking barangay, kailangan pangungusap, paano pangungusap yung iyong mabubuo. Okay, ang aking barangay ay isang
isang barangay na isang komunidad na tinitirhan ng iba't ibang klaseng tao. May mayayaman, katamtaman lang, at meron ding mahihirap. Pwedeng isa o dalawang pangungusap ito. Meron din mahihirap. Okay, so yan ang paglalarawan sa barangay. Pwede mo ilarawan yung lugar ninyo. Maganda ba ito? Maayos ba ito? Okay, yung mga taong nakatira dito, pwede mo rin ilarawan. Okay. O ano yung kakaiba sa barangay mo? Pwede mo rin yan isama. Okay, ngayon, ang nakikita kong problema sa aking komunidad o aking barangay ay yung pagkalat ng basura doon sa kanal o sa creek na nakakabara. Okay? So, ito yung nakikita kong problema hanggang ngayon. Okay? Ang patuloy na pagbara ng basura sa mga kanal at creek o estero. Okay, estero yan sa Filipino yung creek. Ay nagiging problema sa aming barangay. Kahit may kumukuha ng basura, ay meron pa rin mga tao nagtatapon nito. Okay, ito yung patuloy na nagiging problema. Tatapon nito sa lupa o kaya napupunta sa kanal at estero. Okay. Okay, ito yung nagiging problema sa aming barangay. Okay. Ngayon, mag-isipan naman natin, o kaya sa tanong na ito, ano ang naging solusyon na gawa ng iyong pamahalaang barangay para masolusyon ang matugunan ito? Okay, so para sa tanong na ito, pwede kayo magtanong-tanong sa mga kapitbahay nyo o kaya naman sa mga magulang nyo kung ano ba yung nagawang solusyon o ano ba yung naisip ng pamahalaan ng ating barangay para matugunan ang problemang ito. Okay, para sa amin sa barangay Pamplona 3, ang naisip na aming barangay ay ang isa sa proyekto, ng aming barangay, pamahalaang ang isa sa proyekto ng aming pamahalaang barangay ay linisin ang estero at ayusin ang daanan ng tubig dito.
beses sa isang linggo pumupunta ang mga basurero upang kunin ang aming basura. Okay, yan ang naging solusyon ng aming pamahalaang barangay. Nilinis na yung estero at inayos yung daanan ng tubig para yung masalo yung mga basurang sumasalo dito. Okay? Kaya masala ang basura. Okay. Kaya ngayon ay unti-unti nang nababawasan ang pagbaha sa aming komunidad. Okay. Ngayon, sa bilang 5, ano-ano naman ang magagawa mo? Hindi lang yung pamahalaan, ikaw at ang iyong pamilya. Ano-ano ang mga magagawa mo bilang isang mamamayan upang makatulong sa pagbibigay solusyon sa problemang ito? Tandaan natin na tayo ay dapat maging bahagi ng solusyon. Okay? Okay, bilang solusyon sa problemang ito, ako at ang aking pamilya ay dinidisiplina ang aming mga sarili sa tamang pagtatapon ng basura. Ginagamit namin ang reduce, reuse, at recycle. Tuwing pumupunta ang truck ng basura, okay, tuwing dumadaan ang truck ng basura ay binibigay namin ang mga basurang na ipon namin. Okay, so nag-auto-correct minsan yung ating word. Dapat din na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng disiplina sa ating sarili upang maging mas ligtas ang ating komunidad. Okay. So, tapos na natin. Okay, isave natin. Isasave niya palagi ang nagagawa niyo, ha? Okay, ngayon, gagawin na natin itong talata. Okay, so ang gagawin mo lang, ika-copy at paste mo lang ang mga pangungusap. Okay, halimbawa, ito yung, dito na yung talata. Talata mo. Tapos, at gagawin mo itong pangungusap. Okay, talata. So, pagkatapos sa unang pangungusap, idudugtong mo yung kasunod na pangungusap. Hindi yan listahan na. Okay, so ito. Yan. Yung mga sagot mo. Tapos, paste natin dito.
Okay, 3. Sa pangatlong tanong na tayo. Okay, so ito yung aking sagot. Yan. Okay, sa pang-4 na tanong. Yan. Okay, sa pang-5 tanong na tayo. Yan. Okay, so bago mo ipapasa ang iyong talata, i-check mo muna kung ilan ang nabuo mong pangungusap. Para sa akin, ilan ang nabuo ko. Dapat meron kayong 5 o lagpas pa sa 5 pangungusap. Okay, ito isa, 2, 3, 4, 5. Okay, huwag kalimutan yung tuldok ha. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 pangungusap ang nabuo ko. Okay, i-save natin yan. I-check niyo muna lahat kung tama ang pagbaybay ng mga salita. Okay, nagsimula ka ba sa malaking letra at tuldok sa bawat pangungusap tulad nito? Okay, tama ba ang gamit mo ng malaking letra tulad din nito? Barangay, Pamplona. Okay? Tama ba ang pagbaybay mo ng mga salita? Ayan. Okay, tama ba ang spelling mo ng mga salita? Okay, so kung tapos na ang iyong talata at sigurado ka na, okay, pwede mo rin i-copy dito yung pamagat. Oh, yan. So, i-copy-paste mo na lang yan dun sa Google Form. Balik tayo sa Genyo. Okay, punta na natin yung Google Form. Okay, ngayon, ito yung Google Form kung saan kayo sasagot ng inyong ginawang talata kanina. Okay? Kasi dun sa Genyo ay hindi tayo makapag-add file, kaya ang link na ito ibibigay ko doon sa FB page na inyong section para inyo itong masagutan. Okay?